pagbabati sa inyo ng Happy Sunday School! Ayan. Mga bata, excited na ba kayo ngayong araw na ito? Ama! Meron naman tayong bagong matututunan na salita ni Jesus. Kaya kids, tara na! Halina kayo at mag-stay put lang kayo dyan until the end ng ating video. Panoorin natin sapagkat ang matututunan natin ay tungkol kay Jesus! Come! Tara na mga kids! At syempre, bago tayo mag-start, di natin dapat kalilimutan. Diba, Adelian? Opo! Di natin dapat kalimutan yung alin? Pray! Very good naman si Adelian. Sana kayo rin mga kids. Naaalala nyo rin na dapat unahin muna natin manalangin. Okay, sige nga. Base dun sa mga videos natin from dati pa, no? Okay, ano dapat yung ginagawa natin when we pray? Kapag ako'y mananalangin, sabay-sabay nga tayo mga kids, kayong mga nariyan sa bahay. Ready, go! Kapag ako'y nananalangin, kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, Thank you po thank you po sa lahat nito. sa lahat ng ito Protektahan niyo po kami. dahil pinotektahan niyo po kami. Love namin po kayo, God, sobra. Love po namin kayo, God, sobra. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Muli, salamat Ate Lian sa pangunguna sa atin sa ating panalangin. At sana kayo rin kids, huwag kayong matatakot na mag-pray dyan sa inyong mga bahay. Kasama si Mami o kasama si Daddy. Okay? Bago yun, tayo muna, it's music time! Mahirap at takot ay aking malalaman. Problema ay mawawala. Natatanggal lahat ng hirap at sakit. Sa'yo ay lalapit kung nahihirapan na. Nangihinay sa pangit at mawawala lahat ng pagkakas.
nawawa. Natatanggal lahat ng hirap at sakit. Sa'yo ay lalaping mahirapan na. Nakihilay, nakapit at nawawala lahat ng Kids, excited na tayo, di ba, sa bago nating matututunan? Bibigyan namin kayo ng hint, di ba? Kanina, dun sa kanta natin, nagbigay na kami ng hint para sa matututunan natin ngayong araw na ito. Siyempre, ngayon, bibigyan din namin kayo ng 4-letter word na hint para inyong malaman o magkaroon naman kayo ng idea kung ano yung ating lesson for today. Okay, kukuha na ako ng letter. Search! Okay, ako naman. O, ikaw naman. Yan. Okay, so kumpleto na yung ating 4-letter word. 1, 2, 3, 4. O, so 4 na sila. Kumpleto na yung ating 4-letter word. Now, ngayon naman ang gagawin nyo, basahin natin ng sabay-sabay. Kayong wala muna. 1, 2, 3, go! Okay, tama kayo dyan. Help! O, sabay nga tayo, Ate Lian. Help! Okay, sa Tagalog, tulong! Tulong! Okay, so kailangan natin ng tulong. Or rescue, diba? Okay. Pagka may nakakaranas ng ganito, may ano yan? Ano yan, ate? Nasusunugan. Ayan. Sino ang katawagin mo at kailangan mo magpa-rescue? Fireman! Fireman! Tama. Very good. Okay. Ito naman. Tingnan mo, Ate Lian. May sakit. Sino tatawagan mo? Doctor! Doctor! Very good. Okay, eto naman. Nalulunod ako. Ayan. Sino tatawagan mo? Di syempre, yung lifeguard, no? Hingi ka ng tulong, itataas mo yung kamay mo, tapos hihingi ka ng tulong, di ba? Okay. Di ba ganun yun? Kapag daw ikaw ay nalulunod na, kailangan nakataas ang kamay mo para malaman ng lifeguard na nanghihingi ka na ng tulong at nalulunod ka na. Today, kids, ang lesson natin ay about sa paghingi ng tulong. Kanino ka dapat humihingi ng tulong? Pag ikaw ay may problema, pag ikaw ay may pangangailangan, kanino ka humihingi ng help?
Siyempre, huwag natin kalilimutan. Ang unang-una dapat nating hinihingan ng help ay si Jesus! Si Jesus. Okay, kids. Ang story natin for today ay tungkol sa isang hari na ang pangalan ay Josaphat. Si Josaphat ay isang hari na righteous, mabuting hari. Ngunit, nagkaroon siya ng problema. At alam nyo ba kung sino ang tinawag niya? Panoorin na natin yung ating story. Mamaya na magko-question si Teacher Kat. Okay? Ayan na ang ating story! This is now a story time! Noong unang panahon, sa kaharian ng Juda, ay may isang hari na ang pangalan ay Josaphat. Si Josaphat ay isang matuwid na hari. Siya'y mabuting hari at may takot kay Yahweh. Isang araw, ay nabalitaan ni Haring Josaphat na merong mga malalaking pangkat ang sasalakay sa kanyang bansa. At dahil dito, nag-alala ng mabuti si Haring Josaphat. Siya ay lumapit kay Yahweh. Iniutos niya rin sa kanyang buong bayan ng Huda na magtipon-tipon at manalangin at dumulog ng tulong kay Yahweh. Kaya, lahat ng lalaki kasama ng kanilang mga asawa at anak ay nanalangin ng sama-sama kay Yahweh. Sa pangunguna ni Haring Josaphat, sila ay nanalangin, "O Yahweh, Diyos na aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang mamamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan. Kaya, walang makakalaban sa inyo. Kami po ay tulungan ninyo." Habang sila'y sama-samang nananalangin, ay may isang lalaki roon na ang pangalan ay Jahaziel, na nangusap kay Haring Josaphat at sa buong Huda, sapagkat nangusap sa kanya si Yahweh. Kaya siya ay nagwika ng ganito sa kanila, "Makinig kayo, Haring Josaphat, at gayon din kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Huwag kayong matakot dahil sa maraming kaaway, sapagkat ipakikipaglaban kayo ng Diyos. Bukas, hindi na ninyo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay, sapagkat makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh, sapagkat siya'y kakampi ninyo. Kaya nga, huwag kayong matakot. Haharapin ninyo ang kalaban bukas, sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo." Pagkarinig nito, si Haring Josaphat at ang buong Huda at ang buong mamayan sa Jerusalem ay nagpuri kay Yahweh. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit, bago sila umalis, ay nagwika si Josaphat sa kanyang bayan. "Makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos at maging matatag kayo." At matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh at inilagay niya ito sa unahan ng kanyang hukbo. At habang daay, umaawit sila ng papuri kay Yahweh.
Nang marinig ng kanilang mga kalaban ang kanilang awitan, ay nagkagulo-gulo ang mga kaaway nila at naglaban-laban sa isa't isa. Pinagkagulo sila ni Yahweh, at dahil doon, sila ay natalo. Nang tignan ng mga taga-Huda ang kanilang mga kaaway, wala na silang nakitang nakatakas. Lahat ay nakahandusay na sa lupa. Pinagtagumpay ni Yahweh ang mga taga-Huda. At napakarami rin nilang nasamsam na mga kayamanan. 3 araw nila itong hinakot. At nang may ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang lambak at sila ay nagpuri kay Yahweh. Tuwang-tuwa ang mga taga-Huda at Jerusalem sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Mula noon, ang lahat ng kaharian at lahat ng bansa ay natakot na sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem, sapagkat nalaman nila na ang Diyos ang nagtatanggol sa kanila. Kids, sana nagustuhan niyo yung ating story. Opo! Siyempre, hindi lang sana nagustuhan. Dapat meron din tayong lesson na natutunan. At para mapalalim yung ating kaalaman, dadako na tayo sa ating mga katanungan. Okay, meron kaming ilang tanong sa inyo. Unang tanong, ano ang pangalan ng hari doon sa ating kwento? At ano yung problema na naranasan niya? Siya si King Josaphat. Ang naging problema ni King Josaphat ay may nagbalita sa kanya na lulusubin daw ang kanyang bansa ng malaking hukbo. Nakakatakot nga yun. Ngayon, pangalawang tanong. Ano ang ginawa ni King Josaphat pagkatapos niyang marinig yung balita sa kanya? O ano yung ginawa niya doon sa problema niya? Sino ang tinawag niya? Siya ay nanalangin at sumangguni. Yun ang kauna-unahan niyang ginawa. Siya ay sumangguni sa Diyos. Siya ay, hindi lang siya yung sumangguni sa Diyos. Hindi, iniutos niya din sa buong bansa niya, na sila man din ay, alin? Humingi ng tulong. Kanino? Kay God. Hindi sila unang-una, hindi sila humingi ng tulong sa iba. Kung hindi, unang-una nilang gumawa, humingi sila ng tulong kay God. Pangatlo kong tanong. Last na to. Ayan. Pangatlo kong tanong, mga kids. Ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanila? Tinulungan sila. Tama. Tinulungan sila ng Diyos. At hindi lang yon, wala silang ginawa. Ano lang ginawa nila? Ang ginawa lang ni King Josaphat, nanalangin sila sa Diyos. Pagkatapos nilang manalangin sa Diyos, umili si King Josaphat ng mga awit na siyang magpupuri kay God. Diba? Kay God, no? So, tapos pagkatapos nun, inilagay niya yung mga awit at yung mga magpupuri kay God doon sa unahan ng kanyang hukbo, papunta doon sa mga kalaban. At nung marinig ng kalaban yung kanilang awitan ng pagpupuri kay God,
Ang ginawa ng Diyos, pinaglaban-laban niya, nagkagulo yung mga kalaban nila, yung mga kaaway nila, at sila mismo ay naglaban-laban, at lahat sila ay natalo. Walang nakaligtas na isa man sa kanila. At ang ginawa pa ng Diyos sa kanila, yung mga kayamanan ng mga kalaban nila ay nakuha nila. Ano yung lesson natin sa story, mga kids? Kids, kung ako si King Josaphat at marinig ko yung balita ng tungkol sa meron daw lulusob at merong lalaban sa amin dun sa bansa namin, ang gagawin ko siguro, ang mararamdaman ko, matatakot talaga ako ng gusto. Kasi nga, minsan, di ba, mga kids, pag meron tayong problema, pag meron tayong something na kung ano man, di ba, nakakatakot, di ba? Katulad ng, sabi nga, ito, huwag na tayo nalayo, katulad ng pandemic, katulad ng COVID, di ba? Nakakatakot na merong, nakakatakot na yung sakit na yun. Tapos nakakatakot din yung magiging kinabukasan natin. Kaya lang, ang dapat pala talaga natin gawin, gayahin natin si King Josaphat. Ayan, si King Josaphat, anong ginawa niya? Siya'y nanalangin sa Diyos. Hindi siya humingi ng tulong sa iba. Though, gumagamit ng tao, ay gumagamit ng Diyos ng mga tao na tutulong sa atin. Pero dito, ang unang-unang ginawa ng hari ng Juda ay nanalangin kay God. Dahil doon, sila ay tinulungan ni God. Alam niyo mga kids, sa mga gipit na panahon, sa mga panahon na nahihirapan tayo, sa panahon na nalulungkot tayo, maaari tayong humingi ng tulong. Kanino tayo hihingi ng tulong? Kay God. Sa pandemic na to, sa problema ng bansa natin, sa problema ng mundo, sa problema sa pamilya natin, sa problema sa kung saan man tayo naroon, sa pag-aaral or anything, finances, alam nyo ba mga kids, maaari tayong humingi ng tulong sa ating Diyos. Sapagkat yung araw-araw na laban natin, kasi lumalaban tayo sa buhay, ay hindi na natin laban kapag tayo humingi ng tulong sa Diyos. Ito ay laban na ng Diyos. At dahil doon, papanalunin niya tayo mula sa ating mga problema, mula sa ating mga kalungkutan. Kaya kids, kung tayo ay nalulungkot, may problema tayo, may suliranin tayo, manalangin lang tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sapagkat tutulungan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Okay, so kids, magpatulong tayo sa Diyos. Manalangin tayo at humingi sa Kanya lagi ng help. Okay? So, sana marami kayong natutunan mga kids. Ate Lian, marami ka bang natutunan? Apa! Opo. For our memory verse, kids, for today, let us recite 2 Chronicles chapter 20, verse 15b. Repeat after me. The Lord says that, do not be discouraged and be afraid to face this great army. The battle belongs to God, not on you. One more time, kids. Repeat after me. 2 Chronicles chapter 20, verse 15b. The Lord says that, do not be discouraged and be afraid to face this great army. The battle belongs to God, not
on you. One more time, kids. Sabay-sabay na tayo. 2 Chronicles chapter 20, verse 15b. The Lord says that, do not be discouraged and be afraid to face this great army. The battle belongs to God, not on you. Good job mga kids! Huwag niyong kalilimutan ng ating memory verse. Let's do an awesome artwork. Kids, bilang reminder ng ating lesson for today, ay gagawa tayo ng push bracelet. Push bracelet. Okay. Ibig sabihin ng push, pray until something happens. Okay? So, manalangin, lumapit lang tayo kay God. Kung may problema man tayo, meron man tayong pagsubok, tayo ay, anong gagawin natin? Lumapit at humingi ng tulong kay God sapagkat hindi niya tayo pipiguin. Para sa ating push bracelets, ang mga materials na kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. Colored paper, glue, gunting, marker. So, nasabi na namin sa inyo ni Ate Lian kung ano yung mga materials na gagamitin natin para sa ating push bracelets. Yan. Pray until something happens. Okay? So, gagawin natin, unang-una yung process para sa ating art activity na ito. Pipili tayo ng dalawang colored paper na magkaiba ang kulay. Sa akin, red, kay Ate Lian, at saka yellow. Ikaw naman, Ate Lian, purple at pink. Okay. So, favorite color niya, pareho. So, ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung dalawang colored paper. Dapat pantay. Pagkatapos, gagawa tayo ng square. Para gumawa ng square, gagawa muna tayo. Yan, triangle natin siya. Okay, gawin mo natin yan. Pagsamahin mo siya, okay lang yan. Matatanggal ko yan mamaya. Okay? So, para makagawa ng square, so, nakikita niyo ba? Yan, dito banda para makita niyo kung paano ko ginagawa. So, yan. Makagawa ko ng square sa pamamagitan ng gagawa ko ng triangle dito. Tapos, gugupitin ko. Okay, yan. Ganun din. So, meron ng square sa ating linya. Dalawang square. Ngayon, didikit niya to na magkasama, back to back. Pantay na pantay dapat ating yan. So, gupitin mo na siya. Gupitin mo na siya. Ngayon, napagdikit na namin siya. So, ganito magiging itsura. Red dito, tapos dito yellow. Yan. Gagawin natin, kids. So, itong dulo ay tutupin natin. Oo, yan. Pag ganyan. Opo. Yan. Iwan kayo ng half. Siguro mga half, ano to? Hindi. Yan. May iwan dapat na red or ibang color. So, ganito po magiging itsura niya. Kailangan merong matitirang red sa kabila. Ibang color. Ito, gagawin natin siya. Tutupiin natin siya doon ng paunti-unti. So, maliit lang hanggang sa nakapunta sa taas. Okay, so tutupiin na tayo, Ate Lian. Okay. Ito rin natin.
Tapos, syempre, ididikit na natin siya. Ito magiging itsura niya. Dikit natin sa dulo. Pero paano natin dito na? Ayan. Excited si Ate Lia. Before natin siyang gawin bracelet, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng push. P-U-S-H. Ayan. Push. Bracelet. Tapos, Push. 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 Tapos, syempre, para magkaroon na ng bracelet, ang gagawin natin ay idudutin na natin. Talagay natin yung dulo dito. Pwede natin siyang gupitin kung masyadong mahaba. O kanyari kay Lian. Masyado siyang mahaba. Ay, para pa sa'yo. Yan. Opo. Yan. Kung para sa akin naman, pwede natin siyang i-glue para matibay. So, ito na ang ating bracelet. So, yan. Sa Ate Lian, ganun din ang gagawin ni Ate Lian. Okay, mamaya, magpapapicture kami gamit yung aming mga push bracelets. So, sana mag-enjoy kayo mga kids sa inyong mga push bracelets. Okay? Kung hindi nyo nakuha yung ating procedure, kung paano ito ginagawa, pwede nyo i-rewind yung video, tapos sundan nyo ulit from the start. Okay? So, kids, salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa ating push bracelets. Mamaya, magpipicture kami at papakita namin sa inyo. Kids, nag-enjoy ba kayo sa ating Sunday School Online? Opo! Marami ba kayong natutunan? Opo! Okay. Masaya kami ni Ate Lian na may share sa inyo yung salita ni Jesus. At sana hanggang sa susunod nating mga Sunday School Online ay manood pa rin kayo para marami rin ulit kayong matutunan ng tungkol kay Jesus. Kids, sino ang ating hihingan ng tulong pag kailangan natin ng tulong? Si God! Kay God. Manalangin lang tayo. Sabi nga dun sa bracelet natin, pray until something happens. Push! Diba? Push. Mag-push lang tayo, manalangin lang tayo kay God. Sapagkat, tutulungan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? So, tayo ay manalangin. Pumikit tayo at tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa aming natutunan ngayong araw na ito. Salamat din po dahil kayo po yung Diyos na mahihingan namin ng tulong. Sana po lahat ng tao ay matutunan na tumawag sa inyo at manalangin lagi sa inyo, lalo na pag mayroon pong mga problemang dumarating. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pati po yung mga bata na nakisali sa amin sa Sunday School kasama ng kanilang mga pamilya. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kids, salamat sa inyong pagsama sa amin. Paalam! Bye-bye! God bless you! See you again next Sunday School Online! Paalam! Tig-tig-tig to this one.